from 1.7 to... Nandito tayo sa piggery at saka farm ni Mr. Edgar Lucas dito sa Sitio Kapihan, Barangay Mayuro, Rosario, Batangas. Itong farm ni Mr. Lucas ay 3 parcels. Itong kinatatayuan natin is 3.5 hectares at banda doon sa kabila doon is 1 hectare and 2.5 hectares. So dito, makita nyo sa background natin, nandito yung piggery niya. And ano po ang capacity nung ilang sow level po tayo? Sa ngayon, nasa 60 sow level kami pero nanggaling kami ng 100. Medyo mataas ang cost ng feeds. At a certain point in time, mababa ang live weight, nag-adjust kami ng population. Pero madali naman magparami eh. Pero yung aming facility can go up to 150, maximum 200 sow level. Maximum 200 sow level. Okay. So, earlier nakaikot tayo dun sa farrowing niya, sa breeding at saka dun sa fattening area. So Mr. Lucas, kailan niyo po ba na dinig itong Atobi at ano ang sa tawag dito, nag-udyok sa inyo para subukan ito? Well, na-access ko to December 2007, na feature yung isang farm sa Cabian, Nueva Ecija. And then 2 days after, nakausap ko yung grupo nyo. And then from there on, nag-research na ako. So it took me less than a week to really determine whether to use it. So ginamit ko na siya latter part ng December 2007 to date. So I would presume na pwede nating sabihin na meron kayong mga problema noon kaya kayo naghahanap ng solusyon. Marami kaming problema noon. Unang-una, mataas ang aming mortality sa biik. Sa pangkalahatan, sa piggery, yung desired weight namin mababa para doon sa farm gate at even yung sa klase ng baboy na inilalabas namin. So nung gumamit ako ng Atobi, unti-unti na-resolve to. Overall, in a nutshell, ang naging mga advantages sa amin, mortality. Kung makukontain mo ang mortality, malaking bagay na kasi magkano ngayon ang isang biik. Pangalawa, yung weight. Kasi pag ikaw nasa piggery, ang binary barometer is pag naglabas ka, yung timbang tsaka yung panahon. At of course, yung mga ginagastos mo para yung sa upkick ng mga baboy, yung sa mga medication, etc. So altogether, plus merong pang mga ibang mga hidden values like hindi na mabaho yung piggery. At yung dumi niya, nagagamit na namin fertilizer even during summer, hindi rainy season. Magagamit mo siya kasi wala siyang init, wala siyang ammonia, magagamit mo siya kahit hindi siya kailangan maulanan, hindi mamamatay ang halaman. So, medyo marami-raming problema na Unahin po natin doon sa mortality ng mga biik nyo. Before kayo gumagamit ng Atobi, ano po ang statistics na nakukuha nyo? Kunwari po sa, let's say, ang average na biik na anak ng inahin nyo, let's say 8 or 10, ilang percent ang mortality na gamitin nating maliwanag. Kung nag-a-average ang isang inahin ng 10 biik na pinapanganak, ang average na natitira lang sa amin 8. So automatic 20%. Merong panahon na as much as 30%, so ang natitira lang sa amin 7. Sa aking palagay, ang break-even cost mo nasa 6 na 7. Pag ang baboy mo nanganak ng ganon, pumunta lang sa feeds nung inahin. Wala ka nang kita doon. So, napakalaking bagay pa lang doon sa mortality. Marami pang ibang mga advantages. Napansin ko, nung una, yung baboy namin, kunyari sa 10, 3 grupo yan. Merong slow grow ng mga 33%, merong moderate size ng 33%, 33% yun yung malalaki. Pag medyo may edad na yung inahin, more than 6 parity na, mga 8 parity, 10 parity, pag hindi mo pinag-obserbahan, kalahati noon maliliit, kalahati normal. So wala kang malaki? Wala akong malaki. So sa ngayon, hindi ko pa naman inaabot yung ideal. Pero sa 10, kung meron mang medyo maliit doon,
nasa medium size na yon. Yung 8 ngayon, nasa medium to large size na siya. Aha. Ang weight namin, hindi na kami hindi na kami bumababa ng 1 kilo. Dati meron kami mga 600 grams lamang na isang biik. Ano? At napansin ko, yung sa time, dahil depende yan sa genes ng baboy, kunyari, let's say yung mga talagang top branded, maikli ang panahon dahil iba talaga ang genetics nila. Pero umiikli, ang traditional kasi 6 months menos na kami ron except yung mga dating batch namin. Sa ngayon, nasa average na kami ng 5.5 months. So from 6 months to 5.5 months. So nakababis na ng kalahating buwan. Yung mga malalaki at mga lalaki, menos pa ng konti sa 5.5 months. Siyempre, importante rin para maging compatible sa A2B, kailangan yung kalidad ng pagkain mo high density. Kung regular lang, hindi ganoon kakuan ang magiging epekto ng A2B. So, masabi natin, nabawasan yung mortality ng mga sa biik nyo. So, mas marami ngayon na lumalaki. Ano po? Tapos, nabawasan yung growing period. In terms naman po sa sa pagkain, nakabawas ba yung sa per kilo kasi siyempre pag sinabi nating cost, presyo ng pero in terms of absolute quantity, volume, nabawasan po ba yung per head na ganito kinakain? Kasi malikot ang presyo ng farm gate. So kung ikaw merong piggery, gagawin mo lahat ng paraan para makamenos. So kung maiiwasan mong gumamit ng talaga ng high density, gagawin mo. Pero pag mataas ang presyo ng farm gate, hindi ka mag-aatubiling gumamit ng talagang dekalidad na pagkain. Pero meron ding problema Ang hirap din ng mga problema ng feed mill ngayon kasi ginagamit ng biofuel yung soya at yellow corn. Kuminsan namumroblema rin sila sa ginagamit na sangkap. Pero by and large, I would say nakamenos kami kahit papano. Ngayon, hindi pa lang namin rin na-attain yung kapares ng iba na talagang kunyari top branded na inaabot nila kunyari yung mga 5 buwan, pinakamatagal na yun. Hindi pa kami. Pero kahit na hindi pa namin inaabot yun, malaking value, marami ka ng mga significant positive changes. Actually, marami pang iba na po pwede nyo tanungin kila Engineer Bong, kila Aldrich, mahigit pa ron. Na importante hindi lang sa timbang. Ang tinutukoy ko, yung kalidad ng karne. Baka hindi na kayo maniwala sa dami noong kwan. Pero itong farm namin kasi hindi lang siya piggery. Meron akong a part of this, a part of that. So in short, meron siyang rice field meron siyang isda, meron kaming gulay, meron kaming prutas. Ginagamit namin kung ano yung size noong lote. At higit roon, nagtatanim na kami ng mga sarili naming sangkap para doon sa feeds. So for example, yellow corn. Lately, sumusubok na rin kami ng soya. Kung ano yung nutrition na po pwede, so kami sumasanggunin sa mga nutritionists. So add on. So ibig nyo sabihin ka nabanggit nyo yung meron kayo yellow corn. So yung yellow corn, ginigiling nyo at hinahalo nyo na yun. Namin. So medyo nabawasan na rin ang feed cost nyo, no? Nabawasan na rin ang feed cost namin. At the same time, yung weight rin ng baboy, tumaas kasi malaking bagay sa carbohydrates yung sa baboy, yung yellow corn. Bago tayo maano doon na Mr. Lucas, yung anuin ko lang yung yung dito sa operations natin. Yung bang ang A2B ba nakatulong sa health and safety ng ating ibig sabihin yung bang incidences ng mga sakit na gaya last year 2007 meron tayong hog cholera, yung mga kanyo ba nakatulong ba ang A2B sa sa inyo? Malaking bagay kasi dati noon yung hog cholera, yung scouring very rampant, tapos ngayon nagbabago ang panahon. So kung hindi ka rin maingat, at the same time, sabi ko nga, dahil sa ginagamit na biofuel, ang problema rin ng mga feed mills, yung sangkap. Kaya kami nainganyo, as early as 4 years ago, nagtatanim na kami ng yellow corn, hindi native corn. Yung yellow corn na nanggagaling pa sa feed grade ko kumbaga sa industry parlance. So kinukuha na namin yon. And then meron pang ibang bagay kami ring mga hinahalo na yung indigenous na rito sa lugar namin, na kami na may kumukonsulta rin sa mga nutritionist tsaka sa grupo nila Engineer Bong, na I think meron rin namang value. So for example, hindi lang sa timbang, hindi lang doon